Magandang umaga po sa ating lahat mga kabayan. Nandito po tayo muli sa Baguio City po mga kabayan sa BGH kasi babalik, no? Naka-schedule tayo muli ngayon kay Bibi Joanne, no? Yung batang walang butas sa puwet mga kabayan. Pangatlong bisis, sana ay tuloy-tuloy at soon maoperahan mga kabayan para at least ay maging okay na yung bata. Kaya tara mga kabayan, titinan natin kung ano naman ang magiging advice ng doktor ngayon kay Bibi Joanne. Tara po. Kabayan, dahil sabi ko nga schedule namin siya genetic ngayon, so pupunta kami ng OPD at medyo malayo pa mga kabayan, no? Bababa pa kami kasi ito nandito sa ER, nasa itaas, then bababa tayo. Baka mamaya paakyat na naman tayo dito mga kabayan, hindi natin alam. Buti lang kahit paano ay yung ibang department dito kabisado natin kasi minsan ay nagpupunta na rin tayo dito. Pero hindi ka naman pawisan dito mga kabayan eh. No, kahit akyat baba ka okay lang, malamig yung klima. Kaya ayos lang akyat baba. Kasi dati mga kabayan, yung unang punta natin dito ay hindi tayo tinanggap sa OPD. Dapat OPD ang punta natin. Kailang hindi po tayo tinanggap kasi hello, thank you. Thank you, thank you. Thank you. Anong pangalan niyo po? Binda Delim po. Hi, Ma'am Binda. Saan po kayo? Saan po kayo? Dito ako sa Baguio. Dito. Anong gagawin? Road. Anong gagawin niyo po diyan? Yung kapatid ko PWD. So nandiyan naka-confine. Hindi, kukuha lang po ng ng gamot. Okay. Sa City Hall, once sa CCR. Tinulungan namin kung napapanood niyo po yan. Bye-bye po. Si Nanay Bike. Ay, si Nanay Sonia. Ayos lang po. Nabalikan ko po nung nakaraan. Sige po. Salamat po. Ingat po kayo. Ayan pala, may nakakilala sa atin dito. Kaya hindi tayo pwede mag-chika ng matagal. Hinahabol natin yung time natin. Ano nga ba yun? Huli kong sinabi. So dapat nakaschedule tayo dito sa OPD noong nakaraan. Hindi tayo tinanggap kasi may sipo yung bata. Ni-refer tayo doon sa pedia. So since na nagamot na, naka-antibiotic na 1 linggo, so titinan natin kung ano pa ang magiging advice nila.
Magandang tanghali po sa ating lahat mga kabayan. Papunta tayo ngayon sa SM Baguio, no? Mag-lunch muna tayo kasi yung result is mamaya pa. So nakipark muna tayo doon dahil ang hirap. Galing kami doon sa loob, kailang walang parking. At nag-taxi muna tayo ngayon mga kabayan para lang talaga makakain tayo. So ayan, correction po pala doon, no? Hindi po pala genetics po pala, kulang ng S. No, genetics po pala. So okay na. Then nag-laboratory kami. And then by September 15, then October 9 or 16, babalik tayo. Ni-refer na tayo sa surgery. So we will see po mga kabay, kaya abangan nyo po, no? Dahil marami pa talagang gagawin dito. Marami pang procedure bago natin ma-meet yung surgery na yung mga kabayan. So continue praying po mga kabayan. Kasama ko po kayo. At nandito pa rin po ang buong team para gabayan itong si Baby Joanne at yung kanyang magulang para matupad yung kanyang kahilingan na maoperahan yung bata. Kaya maraming salamat po. Doon sa taas doon na. Huwag na doon. Huwag na doon. Hoy, malamig pala dito sa Baguio. Kanin niya. Walang jacket. Yan muna ito. Lagi. Hindi kain ka. Tinidor. Dapat marunong magtinidor.
Gustong gusto niya kaagad oh. Gusto mo yan? Yan na lang. Ayos na yan para malaki. Oh, ito. Oh. Oh, mamili ka ah. Oh, anong gusto mo? Ah. Tumawa pa. Oh, oh. Oh, dalawa o isa. Saan mamili ka ah? Oh, itong maliit. Naku. Ha? O, saan gusto mo? Ito? O, yung malaki na lang para maganda. O, tara, bayaran muna natin. Tara, punta. Wala na. Tusok? Wala na. Sakit? 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 Puso. Tusok? Aray? Patay? Dalawa yan eh, magkabilaan eh. Kaya po mga kabayan, no? Kanina, nung nilagyan ng rubber dito para kuha siya ng dugo, nung di siya nagreklamo, hinawakan, di siya nagreklamo, nung kinuha yung karayong, hindi rin siya nagreklamo, nung tinusok na at naramdaman niya yung karayong na bumaon sa laman niya, sa balat niya, doon na siya umiyak. No, matapang siya, lahat ng ano ng doktor ka na mabait siya, sumusunod ka agad. Ngayon nagsisinya siya, ganun daw ang kabilaan, patay na daw siya. Ayaw na daw niya. Tanongin mo, tanongin mo. Joan, be, tusok? Patay na. Patay na daw. Kaya kanina nasakyan kami, nagulat kami. Sabi niyang ganyan, ginanya niya yung dalawang kamay. Ano, ganun na daw siya. Ibig sabihin ayaw. Kanina po mga kabayan, good morning. So ngayon naman, good evening. Dahil kauwi lang natin. At buong maghapon, nasa hospital po tayo mga kabayan. Pero ganun pa man, pasalamat tayo dahil umuwi tayo ng ligtas. No? So, ayan po mga kabayan na gawa natin yung ating dalawang laboratory. Then, balik pa tayo mga kabayan kasi kanina ang advice ng genetics, no? At nagbigay nga sila ng dalawang laboratory. So, nirefer na rin tayo sa surgery. So, babalik tayo by September 15. And then, nag-request na rin po ako doon sa dati ng hospital sa R1, no? Sa Region 1. Kasi kinukuha ko na yung lahat ng records nila doon. Kasi kailangan namin i-submit sa bagong surgery ngayon ni Joanne. Dahil hinahanap para syempre, titinan nila yun at doon sila din siguro kukuha ng idea o magbasa sila doon kung anong gagawin na dito. So hopefully po mga kabayan na talagang soon as possible ay ma-operahan na ito si Baby Joanne mga kabayan kasi maganda naman ang result niya, no, sa timbang niya, nadagdagan ng 1.5 kilos mula August 30 po mga kabayan. Itong September 11, so nadagdagan siya ng 1.5 kilos, more or less nasa 2 kilos po mga kabayan na nadagdag kasi
minomonitor ko talaga, no, at lagi kong pinupush si Ate Mylene na pakainin. Kahit pa paano nakagalaw na tayo, no, kumbaga naka 1-8 na tayo doon sa ginagawa natin para ma-proceed yung operasyon ni Bibi Joanne. Kaya maraming salamat po. Siyempre, hindi lang doon sa ating mga sponsors, no, yung financially, hindi lang doon, kundi yung prayers nyo po mga kabayan, yung importante na sana malagpasan ni Bibi Joanne yung operasyon. At syempre mga kabayan, yung malaking tulong po talaga yon, yung pakikisa natin bawat isa, no, para kahit paano ay yung sabi ko nga, yung bitbitin, yung isang dala-dala na kahit gaano kabigat yan, pag yan ay tayo ay sa puwersa o nagtutulungan, magiging magaan po yun sa atin. Kaya maraming salamat po sa pagsuporta sa aking munting adikain. Mula noon hanggang ngayon talagang nandiyan po kayo sa akin para sa mga kagaya nilang nangangailangan ng pagmamahal. Maraming salamat po. And see you next punta natin ng Baguio. So ayan po mga kabayan, kabilaan po yung kanyang natanggal na. Kabilaan po yung kanyang tusok mga kabayan, no? Kabilaan po yan. Nung una, no, ay mabait siya sa mga doktor, ano, mabait siya. Kahit mahihain siya, pero kung anong gagawin sa kanya, pinapakiramdaman lang niya, wala siyang reklamo, kahit anong gagawin, ganyan, hala, ganyan, okay. So nung pagdating na sa injection, nung nilalagyan ng rubber dito, no, at pinapahira na siya ng alcohol para injikan na, wala siyang reklamo mga kabayan. Pero nung tumusok na unti-unti yung karayong, doon na siya nag-react, no? Doon na siya nag-react. Tapos nung sa kabila na, no, pagkatapos ng isa, kabila na naman, Diyos ko, nag-iiyak na talaga, pumapalag na siya, no, kasi alam na niya na tutusukin siya uli, kasi naramdaman na niya yung pain, yung kurot. Ngayon, nung nasasakyan kami, napauwi na kami, sabi niya sa akin, sabi niya mga boy, ilang beses talaga. Tapos sabi niya, ayaw niya, gusto na uwi. Kasi ganun gaganon daw siya. Hanggang malapit na kami dito sa baba ng La Union ay Puro ba yan? Hindi ko nagkakamali. Pagbaba namin ng bundok. Diyos ko, di pa rin talaga yung makalimutan. Talagang pabalik-balik siya ganyan. Hanggat nakatulog na lang siya mga kabayan. Nakapagod siya sa kasi ayaw niyang mamatay daw. Uwi na daw siya. Ayaw. Tapos natulog ako sa puyat kami. Alas 3, gising na kami. Puyat ako, tinutulog niya ako. Sabi niya, natutulog ako na kanya. Ako dun. Nagtawanan kami, nawala yung pagod at anto ko ng Joanne. Tapos pumunta kami ng SM kasi doon kami nag-lunch. Inaantay namin yung result. Kasi 2 to 3 hours, no, bago namin ito nabalikan yung result. Pumunta kami doon sa department store, sa Toy Kingdom. Ayan, nadaanan namin ito. Diyos ko, halos hindi na bitawan. Hindi ko na dala sa cashier, no, para bayaran. Tinanggalan na lang tag. At yun na dinala ko doon para mabayaran dahil akap-akap itong tuwa siya. Siguro first time niya magkaroon ng ganito. At yung mahili ng ganito. Kasi laki niya, mas mataba pa sa kanya. O, tinan niyo, hindi nakita. Mas malaki pa sa kanya. O, ayan, tabi kayo para mamaya pagising mo. Silang kuya niya ba? Sabi niya, sisinyas siya Kasi mama pa pala ang dami kong pala procedure mga kabayan. Kasi Down syndrome talaga si Bibi Joanne. So pinaliwanag sa amin dalaw kanina, tama. Pinaliwanag sa amin kung bakit nagkaganito, anong dahilan, anong reason, mga isira-isira. So naliwanagan na sa Ate Mylene, pati ako, buti lang, no, sumama ako at nalaman ko naman na ganun pala ang dahilan kung bakit ganito yung sinapit sa bunsong anak ni Ate Mylene. So Down syndrome po talaga mga kabayan. Tapos ang dami pang procedure. Dadaan pa kami ng
sa puso kung kinakailangan, kasi usually pala ng mga ganito ay 50%, no, na magkakaroon sila ng problema sa puso, then sa tainga, sa hearing, and then sa baba yung iba, basta sa mata, sa ukta, no, sa hearing, sa ukta, sa cardiologist, sa ENT, etc. etc. Marami pa. Pero bago yan, no, kasi dapat sila ng therapy, no, magti-therapy, and then ang importante ngayon, pinupush muna natin habang magawa natin ibang gagawin. So yung surgery muna kung ano ang sasabihin. So malalaman natin by next week. So sana pray natin na matuloy. Okay? Tulog na tulog. Tulog na Okay, tulog. sige.